Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung paano ang isang lalaking dating may hawak ng lahat? Ari-arian, bahay, sasakyan, ay nawala ang lahat dahil lang sa 60 piso sa isang araw na ibinibigay sa asawa para sa palengke. Isang asawang nagtiis ng 3 buwang pagkain ng gulay at sabaw, ng malamig na titig at masasakit na salita, na sa huli ay tahimik na nag-iwan ng 1 milyong piso at isang pirma sa divorce papers sa ibabaw ng mesa bago umalis ng walang anumang sumbat. Hindi lang ito kwento ng mag-asawa. Ito ay isang mamahaling aral tungkol sa kabutihan, sa presyo ng isang pagdududa at sa pagbabago ng isang lalaki matapos dumaan sa lahat ng walang lamang pagmamataas. Halina at pakinggan ang madamdaming kwentong ito. 3 taon na ang nakalipas, umalis si Jose para magtrabaho sa Middle East. Nang mga panahong iyon, hinatid siya ni Maria sa airport. Mahigpit ang hawak sa luma at kupas na jacket na madalas niyang isuot. Pinagbili na niya itong mag-ingat, habang siya naman ang bahala sa bahay at sa pagpapalaki ng kanilang anak. Naluha si Jose, nangakong ilang taon lang, babalik siya para kunin sila at bigyan ng masaganang buhay tulad ng pangarap ng marami. At dumating nga ang araw na iyon. Bumalik si Jose, hindi tulad ng ibang umuuwing walang-wala. Bumalik siyang tila isang nagwagi. Mamahaling maleta, mga bag na puno ng imported na pasalubong, at higit sa lahat, isang makintab na sasakyan na siya mismo ang nagmamaneho. Unang araw sa probinsya, ilang beses siyang umikot sa palengke. Lahat ng tao ay napapahanga. Si Jose ba yan? Anak ni Aling Flora? Ilang taon lang sa abroad, angat na agad. Ang gwapo, mukhang mayaman, ang swerte naman ni Maria. Nang marinig yon, bahagyang napangiti si Maria. Hindi siya nagyabang. Tahimik lang siyang naghahanda sa kusina para sa kanilang salu-salo. Iniisip niyang sapat nang nakabalik ng ligtas ang asawa matapos ang lahat ng pagod sa malayo. Nang gabing iyon nagsalo-salo ang pamilya. Inihanda ni Maria ang lahat ng paborito ni Jose, sinigang, adobo at bagoong. Habang kumakain, tango ng tango si Jose. Pero matapos ang ilang bote ng beer, nagsimula na siyang magkwento. Mahirap doon, pero malaki ang kita. Kapag nakahanap ka ng magandang koneksyon at masipag ka, aasenso ka talaga. Ngayong umuwi na ako, may plano akong malaking negosyo. Nag-aalangang nagsalita si Maria. Baka naman pwede mo akong bigyan ng puhunan para makapagtayo ng maliit na butik sa bayan. Gusto ko rin sanang kumita para makatulong sa'yo. Ibiniti ni Jose ang kutsara, napangisi. Butik? May pera ako, pero hindi para sunugin sa mga pangarap na ganyan. Ang negosyo para sa lalaki. Ang babae, dapat sa bahay lang, magluto at mag-alaga ng anak. Napayuko si Maria, tumahimik pero kitang-kita ang lungkot sa kanyang mga mata. Mula ng araw na iyon, nagbago si Jose. Hindi na niya niyayakap ang asawa sa gabi. Abala na siya sa cellphone sa mga meeting at madalas kasama ang mga bagong yamang kaibigan sa kanilang lugar. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa antas ng pamumuhay, tungkol sa mga taong matagumpay. Isang araw habang naghahapunan, may bumisitang kapitbahay. Nagbibirong sabi nito, "Narinig ko, noong wala ka raw Jose, itong si Maria may tagahatid sundo pa raw ah." Yung mekaniko sa kanto, si Dante. Natigilan si Jose. Tiningnan niya si Maria ng ibang-iba. Namula si Maria, "Mga walang kwentang sismis yan. Ayokong patulan." Walang sinabi si Jose, pero mula noon, nagsimula na siyang mag-ingat. Bawat kilos ni Maria, binabantayan niya. Tinitingnan ang cellphone nito kapag naliligo at nagsimula na siyang magdamot ng pera. Nang gabing iyon, pagkalabas ni Maria sa banyo, iniabutan siya ni Jose ng perang lukot. "Para sa palengke bukas, 60 pesos sapat na yan. Hindi naman kailangang maging magarbo ang pagkain natin." Natulala si Maria. "Bakit ang liit? Kailangan ko pa bang humingi sa'yo bawat piso? Hindi mo kailangang bumili ng marami. Gawin mo na lang, huwag ka nang magreklamo. Pera ko to, ako ang nagpagod dito, kaya ako ang masusunod." Matigas na sabi ni Jose. Alam ni Maria, mula sa sandaling yon, hindi na magiging payapa ang kanilang tahanan. Nang gabi ring yon, nang tulog na ang anak, lumabas si Maria sa balkonahe.
Malamig ang hangin. Niyakap niyang sarili habang kumikirot ang dibdib. Tumingin siya sa bagong gawang bahay. Lahat maganda, marangya, pero walang kahit katiting na init. Bumulong si Maria. Para saan pa ang yaman kung ang puso naman ay nanlalamig na? Sa di kalayuan, sa ilalim ng ilaw poste, isang lalaki ang nakatanaw sa kanya. Si Rico, isang dating katrabaho na yon ay kapitbahay na lang. Malungkot siyang pinagmasdan ni Rico bago tahimik na tumalikod at umalis. Hindi siya nakita ni Maria, pero tila may kung anong nagsisimula ng gumalaw. Kinaumagahan, nagkakape si Jose sa balkonahe, nakatutok sa cellphone. Inilapag ni Maria ang isang tasa ng kape sa harap niya. Hindi tumingin si Jose, nagtanong lang. Anong lulutuin mo mamaya? Mahinang sagot ni Maria. Sana sopas, paborito ni Ana. Kasya ba ang 60 pesos? Hindi Jose, nagmahal na ang karne. Kailangan ko pa ng dagdag na 40 pesos. Malakas na ibinagsat ni Jose ang cellphone sa mesa. Tiningnan niya ang asawa na parabang napakalaking utang ang hinihingi nito. Binibigyan na kita ng 60 pesos araw-araw. Sobra-sobra na yon. Kung hindi ka marunong mag-budget, huwag kang hihingi. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga binabalak mo. Natigilan si Maria. Anong binabalak ko? Hindi sumagot si Jose. Tumayo lang siya at dumiretso palabas. Ang lakas ng pagkasara niya ng gate ay yumanig sa buong bahay. Mula nang marinig niya ang tsismis tungkol kay Dante, ang mekaniko sa kanto, naging ibang tao na si Jose. Hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagtanong. Pinili niyang maniwala sa sabi-sabi kaysa sa maraming taon nilang pagsasama. Sinimulan niyang bantayan si Maria sa lahat ng paraan. Tuwing umaga bago umalis, nilalagyan niya ng padlock ang gate sa labas. Pati cellphone ng asawa ay palihim niyang tinitingnan habang ito'y naliligo. Nagpakabit pa siya ng CCTV sa sala sa dahilan na para daw ligtas ang bahay. Pagdating ng gabi, tinanong ni Jose si Maria, "Sino ang pumunta dito kanina?" "Wala naman, abala ako sa paggawa ng atsara." Sino yung tumawag ng 2:00 ng hapon?" "Si Aling Nena, sa samahan ng kababaihan sa barangay. Iniimbitahan ako para sa practice ng sayaw." Napangisi si Jose. Practice ng sayaw? O baka naman practice makipag-date? Napatigil si Maria. Pakiramdam niya ay bilanggo siya sa sarili niyang bahay. Isang bilanggo na walang kadena pero mahigpit na nakatali sa mapaghinalang titig at pagkontrol. Makalipas ang 1 linggo, palihim na pumunta si Maria sa palengke ng maaga para bumili ng murang gulay at mga retaso ng isda. Kinailangan niyang umalis ng 5:00 ng madaling araw habang madilim pa para maiwasang makita ni Jose. Matapos mamili, nagmamadali siyang umuwi para makapagluto bago magising ang asawa. Pero sa pagkakataong iyon, naabutan siya ni Jose. Na-late ito sa trabaho kaya bumalik para kunin ang naiwang dokumento. Nang makita niyang galing sa labas si Maria na may dalang bayong ng isda, nag-apoy ang mga mata niya sa galit. "Lumabas ka nang hindi ko pinapayagan. Namalengke lang ako. Wala akong pakialam. Sa susunod na umalis ka ulit ng walang paalam, wag mo akong sisisihin kung saktang kita." Hinablot ni Jose ang bayong at ibinuhos ang laman nito diretso sa basurahan. Natulala si Maria. Nanginginig ang kanyang mga kamay at walang tigil ang pag-agos ng kanyang luha. Hindi siya lumaban, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang pagod na. Nang gabing iyon, habang tulog na ang anak, tahimik na kinuha ni Maria ang isang notebook at ballpen. Sinimulan niyang ilista ang bawat gastos araw-araw. Bawat tali ng kangkong, bawat piraso ng kalabasa, bawat kilo ng bigas ay maingat niyang isinulat. Hindi siya nagpalampas ng kahit 1 piso. Sa tabi ng notebook ay isang maliit na sobre, kung saan palihim niyang iniipon ang barya-baryang sukli. Bumulong siya sa sarili. Kahit 10 pesos lang ang maitabi ko araw-araw, sa 1 buwan may 300 pesos ako. Sa 3 buwan 900. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong magkaroon ng paraan para makaalis kami ni Ana. Hindi alam ni Jose, pero sa isang sulok ng bahay, may natitira pang liwanag para kay Maria. Ang lumang kwarto kung saan dati siyang nagtuturo sa ilang bata. Palihim niyang ginamit yun ulit, nag-online tutorial para sa ilang dating kakilala. 1 oras lang bawat gabi. Hindi kalakihan ang bayad, pero bawat piso ay iniipon niya. Sa umaga, siya ay ang tahimik na asawa. Sa gabi,
Siya ay ang gurong nagtatrabaho sa dilim. Nagsimula nang magkaroon ng kaunting pera si Maria. Hindi niya ginagastos. Iniipon niya itong mabuti. May nabubuo ng plano sa kanyang isipan. Isang malaking plano. Isang gabi, habang natutulog si Jose, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Maria. Isang text mula sa unknown number. Ma'am Maria, yung order niyo po, na proseso na. Bukas po i-deliver. Nagising si Jose. Lumingon siya kay Maria. Anong order yan? May in-order lang ako. Anong in-order mo? Mga tela, para sa costume ni Ana sa Filipiniana dance nila. Sinungaling. Palagi ka na lang may tinatago. Bukas, hahalongkatin ko yung drawer mo. Titingnan ko kung ano talaga ang itinatago mo dyan. Kalmadong tumango si Maria. Sige, bukas, buksan mo. Ang mga mata niya sa sandaling yon ay may kakaibang lamig na bahagyang nagpakaba kay Jose, pero pinilit pa rin niyang magmukhang galit. Hindi alam ni Jose na ang drawer na iyon, ang lugar na malapit na niyang buksan, ang magiging pinto papunta sa isang katotohanan. Isang katotohanan na kayang magpanginig kahit sa pinakamayabang na lalaki. 60 piso sa isang araw. Iyon ang bagong limitasyon sa buhay ni Maria na itinakda ng kanyang asawa na parang isang sentensya. Hindi makabili ng karne, hindi mangarap ng seafood. Natuto siyang magtiis sa kangkong, upo at kalabasa. Adobong manina ang pinakamalasang ulam na natikman ng anak niya sa loob ng ilang linggo. Ang kanilang hapagkainan ay naging simple hanggang sa puntong halos kaawa-awa. Kanin, isang mangkok ng manipis na sabaw at ilang piraso ng nilagang gulay. Walang lasa, kundi pagtitiis. Isang araw habang kumakain, nagtanong ang maliit nilang anak na si Ana. Nanay, mahirap na po ba tayo? Bakit po wala na tayong karne? Hindi makasagot si Maria. Humigop ng sabaw si Jose, ibinagsak ang kutsara at nagsalita ng may diin. Kainin mo na lang yan. Hindi tayo mahirap, sadyang hindi lang marunong magtipid ang nanay mo. Kahit bigyan ng malaki, winaldas lang. Ibinigay pa siguro sa kung sinong lalaki yan. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong humiwa sa katahimikan. Nanlaki ang mata ni Ana, napayuko, at hindi na muling nagtanong. Hinigpitan ni Maria ang hawak sa ilalim ng mesa. Gusto nang tumulo ng luha niya, pero pinilit niyang tumingala. Hindi hinayaang makita siyang mahina sa harap ng anak. Nang gabing yon, naghuhugas ng pinggan si Maria habang si Jose ay nasa labas, nagpapahangin kasama ang mga kapitbahay. Ang mga bago niyang kaibigan ay madalas pumunta sa bahay para uminom. Sa kalagitnaan ng tawanan, tinapik ng isa si Jose. Grabe ka, Jose, ang galing mong magdisiplina ng asawa. 60 pesos lang isang araw, pero ang bait pa rin, nagluluto pa. Kung sa akin yan, baka minumura na ako araw-araw. Mayabang na sumagot si Jose. Ang babae, kapag hindi mo hinigpitan, aakyat yan sa ulo mo. Hawak ko lahat ng pera. Wala siyang magagawa kundi sumunod. Nagkataong dumaan si Maria at narinig ang lahat. Napakagatlabi siya. Hinigpitan ng hawak sa supot ng basura. Ang kahihiyan ay hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi dahil sa pagtrato sa kanya na parang isang pag-aari na walang boses, walang halaga. Pero sa katahimikan ni Maria, may apoy na lumalaki. Natuto siyang mamuhay ng may dalawang muka. Sa araw, siya ang masipag na asawa. Sa gabi, siya ay isang babaeng nagpaplano ng kanyang paglaya. Mula sa barya-baryang sukli sa palengke, inilalagay niya ito sa isang maliit na lata na nakatago sa ilalim ng drawer, tinatakpan ng mga lumang drawing ni Ana. Isinusulat niya ang bawat gastos ng detalyado, bawat tali ng gulay, bawat piraso ng kamatis. Ang natitirang pera, kahit ilang piso lang, ay tinatago niyang parang ginto. Pero ang mas mahalaga, palihim na nag-aral si Maria kung paano mag-online selling. Umorder siya ng ilang murang blouse mula sa isang dating kakilala sa Maynila. Nung una, sa maliit na group chat lang ng mga nanay sa lugar nila, siya nagbebenta. Pero unti-unti, dumami ang order. Tuwing gabi kapag tulog na si Jose, si Maria ay nasa lumang kwarto, abala sa pag-empake ng mga order at pagsusulat sa mga waybill.
May mga gabing napapagod siya at halos makatulog sa mesa. Pero kapag naalala niya ang mapaghinalang titig ng asawa, napapabalikwa siya at nagpapatuloy. Isang hapon, mas maagang umuwi si Jose. Nakita niyang may isang delivery rider sa gate na nag-aabot ng isang pakete kay Maria. Kumunot ang noo ni Jose. Ano yan? Kalmadong sumagot si Maria. Order to ni Aling Nena, nagpasabay lang bumili. Isusuot daw sa meeting sa barangay. Napang-isi si Jose. Nagpasabay? Huwag mo kong gawing tanga. Hinablot niya ang pakete at pinunit ito. Sa loob, may ilang bagong blouse na maayos na nakatupi. Walang kakaiba. Pero tiningnan pa rin ni Jose ang asawa nang may pagdududa. Simula ngayon, pinagbabawalan na kitang bumili ng kung ano-ano. Nandito ka sa bahay ko para maging asawa, hindi para magnegosyo o gumawa ng kalokohan. Tahimik lang si Maria, pero ngayon hindi siya nakayuko. Tinitigan niya si Jose sa mata. Pwede mo akong pagbawalan kumita ng pera. Pero wag mong asahan na uupo lang ako habang binabastos mo habang buhay. Natigilan si Jose. Ito ang unang beses na sumagot si Maria. Pero bago pa siya makakibo, tumakbo si Ana papalabas. Hinihila ang damit ng ina na may takot sa mga mata. Nanay, yung damit ko po napunit. Paano po yung sayaw namin bukas? Niyakap ni Maria ang anak. Ayos lang yan anak, tatahiin ni nanay. Ikaw pa rin ang pinakamagandang mananayaw bukas. Nang makita ang eksenang iyon, bahagyang kumirot ang dibdib ni Jose. Pero ang yabang ng isang lalaki ay hindi siya hinayaang aminin ang pagkakamali. Tumalikod siya at pumasok sa bahay. Iniwan ng mag-ina sa malamig na hapon. Nang gabing yon, tinatahi ni Maria ang costume ni Ana. Bawat tusok ng karayom ay parang hiwa sa kanyang puso. Akala niya dati, sapat na ang pasensya at pagtitiis para manatiling buo ang pamilya. Pero ngayon, naintindihan na niya. Walang sinuman ang mabubuhay sa katahimikan at pang-aalipusta. Napatingin siya sa safety deposit box sa kanilang kwarto, kung saan tinatago ni Jose ang lahat ng pera. Sandali siyang napatitig doon, bago ibinaling ang tingin sa sarili niyang drawer, ang lugar kung saan niya tinatago ang maliit na lata, ang notebook ng gastos, at ang perang palihim niyang inipon sa loob ng 3 buwan. Napangiti si Maria. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang totoong ngiti. Kinaumagahan, maagang gumising si Maria. Naglinis ng bahay, nagluto, at tahimik na inempake ang ilang maliliit na order. Nang palabas na siya para ibigay sa rider, lumabas si Jose mula sa kwarto, galit. Nagbebenta ka na naman. Kalmado si Maria. Ilang order lang to. Nag-o-online selling ako para may pambili ng gatas ni Ana. Sumigaw si Jose. Hindi mo kailangang kumita, kaya kitang buhayin. O baka naman nag-iipon ka para sumama sa lalaki mo. Natigilang si Maria. Ibinalik na naman niya ang isong iyon. Kahit kailan ay hindi siya nagtaksil, pero ang katahimikan niya sa harap ng mga tsismis ay tila mas nagpakumbinsi kay Jose na meron siyang ginagawang mali. Ang anino ni Dante, ang mekaniko, ay palaging nasa isip niya. Hinigpitan ni Maria ang kanyang kamao. Wala akong ginagawang masama, pero kung paulit-ulit mong sasabihin yan, napapagod na rin ako. E di umalis ka sa bahay ko, sigaw ni Jose. Si Ana na tahimik na kumakain sa mesa ay natakot at nabitawan ang kutsara. Agad tumakbo si Maria para yakapin ang anak, namumuo ang luha sa mata pero pilit pinipigilan. Sumunod na mga araw, kumalat na ang tsismis sa kanilang lugar. Ang yaman-yaman pero yung hapunan, parang pagkain ng pulubi. Ang ganda pa naman ng asawa, pero ang payat at maputla, kawawa naman. Narinig ko, hawak lahat ng lalaki ang pera. 60 pesos lang daw ang budget sa palengke araw-araw. Ang mga bulungan ay sumusunod kay Maria saan man siya magpunta. May mga naaawa, may mga nang-iinis. Si Jose naman imbes na mahiya, lalo pang naging mayabang. Isang beses, dumalo sila sa kasal ng isang kakilala. Si Maria ay nakasuot ng luma at kupas na bestida.
Samantalang si Jose ay nakabagong suit. Ipinagmamayabang ang sasakyan sa labas. Nagbulungan ng mga babae. Ang gwapo sana, pero walang kwenta. Kung walang puso ang lalaki, kahit gaano karaming pera, basura pa rin. Napayuko si Maria, pero si Jose ay nagalit. Pag-uwi nila, sinigawan niya ang asawa. Akala mo hindi ko alam? Ikinakalat mo sa buong baryo ang tungkol sa pera natin, no? Wala akong sinasabi kahit kanino. Manahimik ka. Simula ngayon, bawal kang lumabas ng bahay nang wala ako. Nilagyan na ni Jose ng padlock ang gate tuwing umaga. Si Maria ay naging preso sa sarili niyang bahay. Tuwing may delivery, kailangan niyang ipakiusap na iwan sa labas ng gate at palihim na kukunin kapag wala si Jose. Pero sa gitna ng dilim, may dumating na liwanag. Isang araw, isang babaeng mukhang elegante ang naghanap kay Maria. Isa pala itong regular customer niya. Nagkataong maagang umuwi si Jose at nakita silang nag-uusap. Galit siyang lumabas. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Kalmadong sumagot ang babae. "Customer ako ni Maria. Kukunin ko ang order ko. May problema ba?" Natigilan si Jose. Hindi niya akalain na ganito kadisente ang customer ng asawa niya. Akala niya kung ano-anong murang bagay lang ang tinda ni Maria. Pagkaalis ng babae, hinaluhog ni Jose ang drawer ni Maria, pero wala siyang nakita kundi mga resibo, ilang barya, at ang malinis na notebook. Patuloy siyang naghanap hanggang sa makita niya ang isang maliit na lata sa ilalim ng mga damit. Binuksan niya ito, pero ang laman lang ay ilang daang piso at isang kapirasong papel. "Akala mo may tinatago ako? Nag-iipon lang ako para pambili ng libro ni Ana. Huwag kang mag-alala, mabuti pa rin akong ina." Namutla si Jose. Para siyang isang hangal, mapaghinala, makitid ang utak, at makasarili. Pero imbes na humingi ng tawad, nanisi pa siya. "Ang galing mong magpanggap. Kapag nalaman kong may koneksyon ka pa rin kay Dante, lagot ka sa akin." Malamig na sumagot si Maria. "Wala akong kasalanan. Pero kung iinsultuhin mo pa ako ulit, hindi na ako tatahimik." Hindi pa nakikita ni Jose si Maria na ganito katapang. Hindi siya sumigaw, hindi umiyak. Isang mahinang salita lang pero sapat na para kabahan siya. Nang gabing yon, hindi mapakali si Jose. Si Maria ay nakatalikod, yakap ang anak. Tumingin siya sa kisame, nag-iisip. Totoo bang niloloko siya o siya mismo ang sumisira sa pamilya niya? Maya-maya, bumangon siya. Kinuha ang notebook ni Maria at binasa itong mabuti. Bawat linya ay detalyado. Kangkong, 10 pesos. Itlog, 15 pesos. Labanos, 10 pesos. Sa dulo ng pahina, may maliit na sulat na kumirot sa puso niya. Nakatipid ng 6 pesos ngayon. Malayo pa para sa bagong sapatos ni Ana. Pero okay lang, kakayanin ni nanay. Isinara ni Jose ang notebook, gulong-gulo ang isip. Pero masyadong mataas ang pride niya para humingi ng tawad. Hindi niya alam na dahil sa ugali niyang yon, mawawala ang lahat sa kanya. Nagsimulang makaramdam ng kaba si Jose. Hindi dahil may ginagawang masama si Maria, kundi dahil habang tumatahimik si Maria, lalo siyang nakakaramdam na para siyang nasa gitna ng makapal na hamog. Hindi alam kung ano ang biglang susulpot. Nang gabing yon, habang naliligo si Maria, muling hinaluhog ni Jose ang drawer ng asawa. Bawat sulok. Maliban sa ilang libro, mga resibo ng online sales at ang notebook, walang kakaiba. Pero ang normal na sitwasyong yon ang lalong nagpagulo sa kanya. Nakakita siya ng isang maliit na nakatuping papel sa loob ng notebook. Nakasulat dito, "Bawat piso dapat bilangin. Bawat hakbang dapat sigurado para sa kinabukasan ng anak ko." Pakiramdam ni Jose ay nasampal siya. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Ito ang bahay na pinagpaguran niya. Pero ngayon, napakalamig at walang laman. Wala nang halakhak ni Ana. Wala nang init ng pagmamahalan. Tanging siya at ang kanyang mga paranoia.
Kinabukasan, sinunda ni Jose si Maria nang dalhin nito ang order sa kanto para ibigay sa rider. Nakasombrero siya at jacket, parang isang bagitong detective. Nakita ni Jose na kinausap ni Maria ang isang lalaki, nag-abot ng pakete. Tumawa at umalis na ang lalaki. Agad na lumabas si Jose at hinila si Maria. Ang galing mo! Palihim kang nakikipagkita sa lalaki ha? Hinila ni Maria ang braso niya. Ang titig ay na J-Yellow. Rider yan ang lalamove na partner ko. Magtanong ka pa sa buong barangay kung sino ang hindi nakakaalam na nagbebenta ako. Sino maniniwala sa'yo? Lahat, maliban sa'yo. Tumalikod si Maria at pumasok sa bahay. Iniwan si Jose sa kanto. Ang mga titig ng kapitbahay ay puno ng panghuhusga. Isang matandang kapitbahay ang nagsalita. Naku, iho! Asawa mo yan! Hindi mo pinagkakatiwalaan. Baka isang araw magsisi ka na lang. Namula si Jose. Galit siyang umalis, pero may sumibol na bagong pakiramdam sa kanya. Ang pakiramdam ng unti-unting pagkawala ng kontrol. Nang gabi ring yon, palihim na tiningnan ni Maria ang safety deposit box. Alam ni Jose na binibilang niya ang pera linggo-linggo, pero hindi niya alam na matagal nang alam ni Maria ang kombinasyon. Hindi siya kumuha ng pera. Tiningnan lang niya ito at isinara. Ngunit nang gabi ring yon, sinimulan niya ang mas malaking plano. Hinanap niya ang titel ng lupa, isang bagay na pinapirmahan sa kanya ni Jose noon, pero hindi alam ni Jose na may palihim siyang idinagdag na isang kondisyon. Ang ari-arian ay para sa kanilang dalawa at maaaring ibenta kung ang isa ay pumayag sa hiwalayan. Naalala niya ang araw na yon, kinumbinsi niya si Jose. Nasa abroad ka, ako ang maiiwan dito. Kung may mangyari man, sigurado tayong sa ating dalawa pa rin ng bahay. Pumirma si Jose nang hindi nag-iisip. Napangiti si Maria habang hawak ang titulo. Ang pulang dokumento ay kasing pula ng determinasyon sa puso niya. Makalipas ang isang linggo, tahimik na nag-post si Maria na ibinebenta ang bahay. Mga seryosong buyer lang ang kinakausap niya. Nakipagkita siya sa isang coffee shop, dala ang lahat ng papeles. Hindi siya nagmadali. Kalmado niyang hinanap ang tamang tao na handang magbayad agad. Habang ginagawa ito, namuhay siya ng normal. Nagluto, naghatid sa eskwela, sinasagot ang asawa ng maikli. Walang nakakaalam na bawat araw na lumilipas, palapit siya ng palapit sa kanyang kalayaan. Isang hapon pag-uwi ni Jose, nakita niyang naglilinis si Maria. Bakit ka naglilinis? May bisita ba? Mahinang sagot ni Maria. Gusto ko lang. Tinitigan siya ni Jose. Kalmado pa rin si Maria. Hindi na siyang dating babaeng mahiyain. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng pagtitiis, kundi ng isang nakakatakot na kalinawan. Nang gabi ring yon, tiningnan ni Jose ang safety deposit box. Kumpleto ang pera. Pero kakaiba, hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay nakatayo siya sa bingit ng bangin at isang maling galaw lang ay guguho ang lahat. Ilang araw pa, nag-iwan si Maria ng isang maikling sulat sa mesa. Buksan mo ang drawer ko at wag mo na akong hahanapin. Hinahanap ko ng buhay na nararapat para sa akin. Natatarantang tumakbo si Jose sa drawer. Sa loob, may isang bundle ng pera. Eksaktong 1,000,000 piso na maayos na nakabalot. Kasama ang isang kopya ng titulo na may selyo na nagpapatunay na naibenta na ito. Kasabay nito, tumunog ang cellphone niya. Si Maria. Maria, anong ginagawa mo? Ang boses ni Maria sa kabilang linya ay kalmado, malamig pa sa yelo. Naibenta ko na ang bahay sa halagang 6 million pesos. Nakapirma na rin ako sa divorce papers. Dalhin mo na lang sa korte. Huwag kang mag-alala. Kinuha ko lang ang para sa amin ni Ana. Nababaliw ka na ba? Hindi. Nagising lang ako. Matapos ang 3 buwan na pamumuhay na parang pulubi sa 60 pesos kada araw, naintindihan ko na. Dapat matuto ang babae na iligtas ang sarili niya. Pagod na ako, Jose. Huwag ka nang tatawag. Binabaan siya ng telepono. Natulala si Jose. Napaupo siya sa sahig, yakap ang pera habang nanginginig ang mga kamay. Ang akala niyang kapangyarihan at autoridad ay naging isang malaking kawalan. Hindi siya nawala ng pera. Nawalan siya ng asawa, ng anak, at ng sarili niyang kayabangan na akala niya ay magtatagal habang buhay. Nakaupo si Jose sa sala. Ang ilaw ay nag-iiwan ng mahabang anino sa makintab na sahig.
Hawak pa rin niya ang pera, pero ang mga mata niya ay walang buhay. Lutang. Ang malaki at marangyang bahay na wala pang 2 taon ay biglang naging napakatahimik. Wala nang tunog ng tsinelas sa kusina. Wala nang boses ni Ana na nagbabasa. Wala nang tunog ng mga plato. At wala nang amoy ng sabaw ng gulay. Lahat ay sumama kay Maria, ang babaeng akala niya ay mahina at martir na biglang naging isang buhawi na tumangay sa lahat ng wad niyang pagmamalaki. Kinaumagahan, tanghali nang magising si Jose. Ang kabilang bahagi ng kama ay bakante pa rin. Lumabas siya, binuksan ang ref. Walang laman, walang tirang kanin, walang sabaw na pwedeng initin. Sa lababo, tanging ang maliit na kaldero na pinaglulutuan ni Maria ng lugaw para kay Ana ang naiwan, malamig at nakatiwangwang. Kumuha si Jose ng instant noodles, ngunit pagkatapos ng 2 subo, hindi niya ito malunok. Dati, nilalait niya ang sinigang na gulay ni Maria. Pero ngayon, hinahanap-hanap niya ito. Tanghali, tumawag ang nanay niya, si Aling Flora. Nasaan si Maria? Kanina ko pa tinatawagan, hindi sumasagot. Umalis na siya, Nay. Ano? Saan nagpunta? Nag-file na ng divorce. Natahimik ang kabilang linya bago tumaas ang boses ni Aling Flora. Ano na namang ginawa mo sa bata, ha? Wala akong ginawa. Nagtaksil siya. Taksil? Paanong taksil? Inalagaan ka, nagluto, nagturo sa anak mo, nagbantay ng bahay sa loob ng 3 taon mong pag-a-abroad. Paanong taksil ang isang taong tiniis ang 60 pesos mong budget araw-araw? Imulat mo nga yang mata mo, Jose. Natigilan si Jose. Sa unang pagkakataon, ang nanay niya na palaging kumakampi sa kanya ay nagsalita ng ganito kasakit. Pagdating ng hapon, nagsimula na ang bulungan ng mga kapitbahay. Nagkumpol-kumpol sila sa labas ng tindahan. Narinig niyo ba? Binenta raw ni Maria ang bahay 6 milyon. Iniwanan pa raw ng 1 milyon si Jose bago umalis. Ang tapang. Kung ako yon, matagal na akong umalis. Asawa ba yon na parang gwardiya sa pera? 60 pesos, anong kakainin mo? Hangin? Pero tingnan mo si Jose ngayon. Parang wala sa sarili. Nakatulala lang. Dumaan si Jose. Rinig na rinig ang bawat salita. Bawat titig nila ay parang kutsilyo. Gusto niyang sumigaw. Wala kayong alam! Pero wala siyang karapatan. Dahil sa loob-loob niya, alam niyang tama sila. Nang gabi rin yon, nakaupo siya sa kwarto, nakatingin sa kisame. Ang electric fan ay umuugong. Kinuha niya ang cellphone. Idadial sana ang numero ni Maria. Pero binura rin. Para saan pa? Para makiusap? Para humingi ng tawad? Nag-text siya. Okay lang ba kayo ni Ana? Pero failed to send. Matagal na pala siyang na-block ni Maria. Ibinato ni Jose ang cellphone sa kama. Napaupo siya. Sinapu ang ulo. Hindi niya akalain na darating siya sa puntong ito. Ang pera, naroon pa. Ang bahay, naroon pa. Pero ang mga tao, wala na. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Jose sa coffee shop kung saan nakipagkita si Maria sa bumili ng bahay. Tinanong niya ang may-ari. Nakita niyo po ba dito ang asawa ko, ang dati kong asawa? Tumanggo ang may-ari. Oo, ilang beses siyang pumunta dito. Magalang, maayos kausap. Noong pirmahan nga, pinakiusapan pa akong maging witness. Ang swerte mo sana sa kanya, iho. Hindi mo lang iningatan. Natulala si Jose. Paalis na sana siya nang makita niya ang isang lumang notebook sa mesa na naiwan. Kinuha niya ito. Isang pahina ang nahulog. Pamilyar ang sulat kamay. Ang tao, umaalis hindi dahil napagod, kundi dahil naubusan na ng pag-asa. Napahawak si Jose sa dibdib. Si Maria, puno ng pag-asa dati, pero siya ang pumatay ng pag-asang yon. Isang linggo matapos umalis ni Maria, si Jose ay parang anino sa malaking bahay. Hindi niya magawang buksan ang safety deposit box. Hindi dahil takot siyang manakawan, kundi dahil kapag nakikita niya yon, naalala niya ang sandaling hawak niya ang pera habang nawawala ang lahat. Hindi siya makakain, hindi makatulog. Tuwing gigising ang bakanteng kama ang bubungad sa kanya. Tuwing mapapadaan sa kwarto ni Ana, natitigilan siya sa drawing na nakadikit sa pader. Si Nanay ang aking langit. Isang hapon, hindi na niya natiis. Pinuntahan niya ang bahay ng mga biyenan niya. Isang maliit na bahay sa dulo ng iskinita. Nag-alinlangan siya bago kumatok. Ang nanay ni Maria ang nagbukas. Nang makita si Jose, kumunot ang noo niya.
Hindi siya pinapasok, pero hindi rin siya sinungitan. Nasa likod bahay sila, nag-aaral. Dahan-dahan siyang naglakad. Pagdating niya sa likod, nakita niya si Ana na nagsusulat habang si Maria ay nagtutupi ng damit. Nang mag-angat ng tingin si Ana, ang mga mata nito ay hindi na masaya. "Bakit ka po nandito, tatay?" Ang tanong ng bata ay parang patalim. Ngumiti si Jose. "Dadalawin ko sana kayo, anak. Ayoko po kayong makita." "Ana, bakit mo sinasabi yan?" "Kasi pinaiyak niyo po si nanay. Sabi ni nanay, kapag may nanakit sa atin, pwede tayong lumayo. Masama po kayo." Napaatras si Jose. Ang lola ni Ana ay lumapit at hinawakan ng apo. "Pasok muna tayo, Ana, para makapag-usap ang mga matatanda." Bago pumasok, nagsalita ulit si Ana. "Sabi niyo dati, prinsesa ako. Pero ang prinsesa, hindi nakatira sa palasyo na may halimaw." Naiwan si Jose sa kusina, kaharap ang biyenan. Tinitigan siya nito ng matagal bago bumuntong hininga. Ang kawawa sa lahat ay si Ana. Mula nang umuwi sila dito, hindi kanya hinahanap. Hindi dahil galit siya, kundi dahil hindi na siya naniniwala na kaya mo siyang protektahan. Mahinang nagsalita si Jose. "Alam ko pong nagkamali ako, nanay." "Anong gagawin mo sa pagkakamali mo? Ang sugat, hindi yan parang dumi sa mesa na pupunasan mo lang, ayos na. Tao yan. Kailangan ng panahon para gumaling. At minsan, kahit gumaling, may peklat na." Yumuko si Jose. "Alam niyo po ba kung anong plano ni Maria? Talaga bang iiwan niya na ako?" Umiling ang biyenan. "Hindi ko alam. Pero kilala ko ang anak ko. Kapag nanahimik na yan, desidido na yan. Mabait si Maria, pero hindi siya tanga. Habang tumatagal ang pagtitiis niya, mas matindi ang paglaya niya." Nang hapong yon, umuwi si Jose na bigong-bigo. Sa daan, napadaan siya sa isang maliit na butik. Ang signboard, "Maria's Closet, Ladies Wear." Natigilan siya. Si Maria ba to? Pumasok siya. Isang sales lady ang gumate. "Ano po ang hanap nila, sir?" Nandyan ba ang may-ari?" "Ay, si Ma'am Maria po, lumabas para mag-deliver. May bilin po ba kayo?" Napanghiti si Jose ng mapait. "Wala naman. Masaya na akong malaman na okay siya." Tumalikod siya, gulong-gulo ang isip. Habang siya ay abala sa pagiging mayabang, si Maria pala ay tahimik na binubuo muli ang kanyang buhay. Nang gabing yon, sa balkonahe, muli niyang inisip ang bawat salita at kilos niya sa loob ng 3 buwan. Akala niya, kapag lalaki ang kumikita, siya ang may karapatan. Pero nakalimutan niyang ang pamilya ay hindi na itatayo sa pagdududa at pagkontrol. Sinapo ni Jose ang ulo. Umiyak siya. Sa unang pagkakataon, ang isang matigas na lalaki ay umiyak dahil sa nawala, hindi dahil sa kulang. Pero huli na ba ang lahat? Mula nang makita niya ang tindahan ni Maria, nagsimulang magbago si Jose. Hindi pagbabago para bawiin ang kontrol, kundi totoong paggising mula sa loob. Hindi na siya tanghali gumising. Siya na ang nagluluto ng noodles, naglalaba ng sariling damit, naglilinis ng bahay. Ang kamay na dati sanay lang humawak ng pera, na yon ay nanginginig habang hawak ang walis. Madalas, tinitingnan niya ang lumang notebook ni Maria. Isang paalala kung gaano siya minahal at kung paano niya yon sinayang. Isang araw, dumaan ulit siya sa tindahan. Hindi siya pumasok. Pinanood lang niya si Maria mula sa kabilang kalsada. Nakanghiti ito habang kausap ang isang matandang customer. Maasikaso, inaayos ang kwelyo ng damit. Kumirot ang dibdib ni Jose. Dati, siya ang pinagsisilbihan ng babaeng yan. Ngayon, isa na lang siyang estranghero na nakatanaw mula sa malayo. Nang gabing yon, tinawagan niya ang nanay ni Maria. "Nanay, pwede niyo po ba akong tulungan? Gusto ko lang sana siyang makausap para humingi ng tawad. Hindi ko siya mapipilit, Jose. Nagbago na siya.
Hindi na siya galit, pero ayaw na niyang lumingon pa. Alam ko po, isang beses lang. Gusto ko lang sabihin ng harapan. Kinabukasan, tumawag ang biyenan niya. Pumayag siya, pero 10 minuto lang sa dati ninyong tagpuan. Halos lumundag sa tuwa si Jose. Kumuha siya ng barbero, namlansa ng damit, ang luma nilang polo na regalo ni Maria noong kasal pa sila. Nagdala siya ng isang supot, ang lumang storybook ni Ana at ang panyong binurdahan ni Maria. Dumating si Maria sa oras. Simple lang ang ayos, pero hindi na mahina ang dating. Kalmado, hindi galit, parang isang lumang kakilala. "Kamusta ka na?" tanong ni Jose. "Maayos naman." "Maria, sorry. Sorry sa lahat. Sa 60 pesos, sa pagdududa, sa hindi ko pagtitiwala." Mapait nang ngumiti si Maria. "Hindi ko kailangan ng sorry mo. Dahil tinuruan mo ako ng isang mahalagang aral, hindi dapat umasa ang babae sa kabutihan ng iba. Dapat siyang tumayo sa sarili niyang paa." Hindi makapagsalita si Jose. "Mapapatawad mo pa ba ako?" "Mapapatawad, siguro. Pero babalik? Hindi na. Kahit magbago ako, gagawin ko ang lahat." Umiling si Maria. "Huli ka na, Jose. Hindi sa hindi ako naniniwalang magbabago ka. Pero natatakot ako na kapag bumalik ako isang araw, makakalimot ka ulit, magdududa, at magsisimula na namang magbilang ng bawat piso. Wala na akong pasensya para umulit sa simula." Iyon na ang dulo ng pag-asa ni Jose. Inilabas niya ang supot. "Ito, para kay Ana. Mahilig pa rin siya sa Doraemon. At ito, sulat ko. Kung sakaling gusto mong malaman ang nasa puso ko, basahin mo." Hindi ito kinuha ni Maria. Tumangulang siya. "Ibibigay ko kay Ana." Tumayo siya at umalis. Hindi na lumingon pa si Jose. Nang gabing yon, binasa ni Ana ang sulat. Wala itong "mahal kita anak" o "patawarin mo ako." Ang nakasulat lang, akala ni tatay, kapag may pera, siya na ang hari. Mali pala si tatay. Ikaw lang ang may pagmamalaki ko. Ang nanay mo ang pinakamatapang na babae. Tularan mo siya, wag ako, ang taong nawala ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Niyakap ni Ana ang ina. "Nanay, pinapatawad ko na po si tatay. Pero wag na po kayong babalik sa kanya, ha?" Niyakap ni Maria ang anak. Nanginghilid ang luha. Sa labas, sa ilalim ng ilaw poste, isang lalaki ang nakatanaw, bago tumalikod at tahimik na naglakad palayo. Lumipas ang ilang linggo mula sa maikling pag-uusap sa coffee shop. Hindi na umasa si Jose, pero naging ugali na niyang tumayo sa kanto tuwing umaga, tinitingnan ang eskinita papunta sa tindahan ni Maria. Hindi para maghintay, kundi para ipaalala sa sarili ang kanyang mga pagkakamali. Isang umaga, narinig niya ang usapan ng dalawang kapitbahay. "Narinig mo na ba? Si Maria, yung may-ari ng butik, ikakasal na raw ulit." "Talaga? Kanino?" "Oo, nag-propose daw yung lalaki sa gitna mismo ng tindahan. May bulaklak at singsing. Nakita ko pa si Ana, tuwang-tuwa." Natigilan si Jose. Nahilo siya, parang sinampal. Ikakasal na siya sa iba? Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa tapat ng tindahan. Nanginginig ang tuhod, namumuo ang luha. Mula sa labas, tinitingnan niya si Maria sa loob ng salamin. Nag-aayos ito ng bulaklak sa plurera. Sa tabi niya, isang lalaking matangkad, mukhang mabait at puno ng pag-aalaga ang titig. Ang lalaking yon ay si Luis. Siya ang may-ari ng computer shop sa malapit. Siya ang tumulong kay Maria noong nagsisimula pa lang siyang mag-online. Kapag nasisira ang laptop, kapag mabagal ang internet, pumupunta siya agad, hindi naniningil, hindi nagtatanong. Tahimik lang na tumutulong. Akala ni Maria kabaitan lang yon. Pero nang minsang magkasakit si Ana at kailangang isugod sa PGH, si Luis ang naghintay sa kanila sa ospital buong gabi. Hindi siya nagsalita ng pag-ibig. Hanggang isang araw, naglagay siya ng isang maliit na bouquet sa mesa ni Maria, may kasamang singsing. "Maria, kung handa ka ng maglakad sa bagong yugto, sana payagan mo akong samahan ka." Hindi sumagot si Maria noon. Ngumiti lang siya. Pero sapat ng ngiting yon para kay Luis. Tumalikod si Jose, umalis.
gulong-gulo ang isip. Alam niyang wala na siyang karapatan, pero bakit ang sakit pa rin? Nang gabing yon sa lumang sala, biglang may kumatok, si Maria. Pumunta ako para sabihin sa iyo bago mo marinig sa iba. Tinanggap ko na si Luis, pero simple lang ang kasal. Tumango si Jose. Nagtimpla ng tubig at iniabot sa kanya. Alam kong deserve mo yan. Tiningnan siya ni Maria. Salamat dahil hindi ka na ng gulo. Dahil kung ginawa mo pa yon, baka pati pagkakaibigan, hindi ko na maibigay. Mapait na ngumiti si Jose. Mabuti ba siya sa'yo? Oo, pero ang mas mahalaga, hinahayaan niya akong maging ako. Napayuko si Jose. Yun ang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Bago umalis si Maria, iniabutan siya ng isang maliit na imbitasyon. Nakasulat, kung gusto ni Ana, pwede niyang isama ang tatay niya sa engagement party. Bilang ama niya, hindi bilang dating asawa ko. Hinawakan ni Jose ang imbitasyon. Masakit, pero alam niyang ito na ang katotohanan. Isinulat niya sa kanyang journal. Sabi nila, kapag mahal mo, dapat masaya ka para sa kanya, kahit wala ka na roon. Pero ang hirap pala, ang sakit. Ang engagement party ni Maria ay simple lang. Dumating si Jose, nakaputing polo, may dalang bulaklak, hindi para kay Maria, kundi para kay Ana. Tumakbo si Ana papalabas, nakabestidang kulay rosas. Alam ko pong darating kayo, Tay. Pwede bang dito muna si Tatay saglit? Nagpaalam na po ako kay Nanay. Bisita po kita ngayon. Masakit ang salitang bisita, pero tinanggap niya. Nagsimula ang seremonya. Lumabas si Maria, suot ang isang simpleng puting bestida, may ngiti sa labi. Isang ngiti ng kapayapaan. Si Luis ay nasa tabi niya. Hawak ang kanyang kamay, puno ng determinasyon. Nakatayo si Jose sa likod, sa dilim. Biglang kinuha ni Ana ang mikropono. Masaya po ako para kay Nanay at kay Tito Luis. Pero gusto ko rin pong magpasalamat sa isa pang tao. Ang taong nagturo sa aking magbasa, bumuhat sa akin noong may lagnat ako. At ang taong madalas magpaiyak kay Nanay, siya po, ang tatay ko. Natahimik ang lahat. Tumingin si Ana kay Jose, itinuro ang isang bakanteng upuan sa tabi niya. Nireserba ko po to para sa'yo, Tay. Bisita man po kayo, tatay ko pa rin kayo. Lumakad si Jose, namumula ang mata. Umupo siya sa bakanteng upuan, ang upuan ng kanyang konsensya. Pagkatapos ng lahat, nilapitan ni Maria si Jose. Salamat sa pagdating mo. At para kay Ana, masaya ka na, sapat na yon sa akin. Masaya ako, Jose, pero hindi dahil sa'yo. Masaya ako dahil natuto akong umalis sa'yo sa tamang oras. Tumanggo si Jose, tanggap ang pagkatalo. Nang gabing iyon, umuwi siya sa bago niyang inuupahang kwarto. Tiningnan niyang nag-iisang litratong nakuha niya, si Ana na tinuturo ang bakanteng upuan. Nagsulat siya, may mga upuan sa buhay na kapag iniwan mo, kahit kailan, hindi mo na pwedeng balikan. Pagkatapos ng party, lumipat sina Maria at Luis sa isang maliit na bahay sa labas ng lungsod. Maayos ang lahat. Tila, tanggap na ni Ana si Luis. Tinatawag niya itong tito at madalas sumama sa computer shop. Si Luis ay mabait, hindi kailanman nagpilit na maging ama. Hanggang isang gabi umuulan ng malakas. Tumawag ang telepono ni Maria, hindi si Luis. Kayo po ba ang asawa ni G. Luis? Naaksidente po siya. Papunta na kami sa ospital ng probinsya. Pumunta na po kayo. Natulala si Maria. Nanginginig siyang naghanap ng magbabantay kay Ana at sumakay ng taxi. Sa ospital, sinabi ng doktor na may pinsala si Luis sa balikat at paa at kailangan bantayan. Pagpasok ni Maria sa ER, nakita niyang nakahiga si Luis may oxygen. Napaiyak siya. Hindi niya akalain na ganito siya matatakot na makitang nakapikit ang lalaking ito. Makalipas ang ilang araw habang nagbabantay si Maria, may kumatok. Si Jose. May dala siyang mainit na lugaw at mga gamot. Narinig ko ang nangyari. Hindi nagsalita si Maria. Inilapag ni Jose ang lugaw.
pagod ka na. Umuwi ka muna magpahinga. Ako na ang magbabantay. Hindi para sa'yo, kundi para kay Ana. Ayaw niyang makitang bumagsak ang nanay niya. Iyon ang mga salitang gumising kay Maria. Tumanggo siya. Nang gabing iyon, si Jose ang nagbantay kay Luis. Tinitigan niya ang lalaking natutulog. Salamat, bulong niya. Salamat sa pagmamahal kay Maria sa paraang hindi ko kaya. Pagbalik ni Maria kinaumagahan, wala na si Jose. May iniwan lang na sulat. Umalis na ako. Kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka lang. Hindi man ako ang asawa mo, pero ako ang taong may utang sa'yo ng isang buong buhay. Nang gumaling si Luis, nagbago siya. Naging tahimik. Pakiramdam ni Maria lumayo ito. Isang gabi habang naglalaba si Maria, dinala ni Ana ang drawing niya. Nanay, drawing ko po. Nakaguhit si Maria, si Jose at si Ana. Si Luis ay nasa gilid lang. Bakit malayo si Tito Luis, anak? Hindi ko po alam, Nay. Mabait po siya pero iba pa rin po si tatay. Niyakap ni Maria ang anak. Alam niyang nalilito ang bata. Kinagabihan, kinuha ni Maria ang mga lumang sulat ni Jose. Pinasa niya ulit. Hindi dahil mahal pa niya si Jose, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya sa kasalukuyan. Isang araw, nakita ni Maria ang isang sulat mula kay Ana. Nakatago sa pencil case nito. Mahal na nanay, alam kong pagod na kayo. Nakikita ko po kayong malungkot. Mahal ko si Tito Luis, mahal ko rin si tatay. Pero kung sino po ang magpapasaya sa inyo, siya na po ang piliin ninyo. Huwag niyo po kaming isipin. Ang kailangan ko lang ay nanay na hindi na malungkot. Sino po ba ang gusto ninyong hintayin? Sino ang gusto niyang hintayin? Kinabukasan, kinausap niya si Luis. Salamat sa lahat, Luis. Pero hindi ako pwedeng magpatuloy kung ang puso ko ay hati. Tumanggo si Luis. Alam ko na, ang taong hinihintay mo, hindi naman talaga ako, di ba? Nang gabing yon, pinuntahan ni Maria si Ana. Anak, gusto kong hintayin si tatay mo. Hindi para patawarin siya agad, kundi para subukan ulit ng may respeto. Hindi na may takot. Okay lang ba sa'yo? Tumingin si Ana. Kung mapapanghiti niya po kayo ulit, okay lang po. Pagkatapos ng 3 araw, kumatok si Maria sa apartment ni Jose. Nagulat si Jose. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para magtanong. Gusto mo pa bang magsimula ulit? Natigilan si Jose. Napaatras. Kung papayag ka, magsisimula ako sa negatibo. Ngumiti si Maria, isang totoong ngiti. Makalipas ang 1 taon, nabili nila ulit ang lumang bahay. Wala ng safety deposit box, wala ng 60 pesos na budget. Si Jose, ibinenta ang mamahaling sasakyan, nagtayo ng maliit na electronic repair shop. Si Maria, itinuloy ang kanyang butik. At si Ana, madalas niyang sabihin, ang tatay ko dati ang pinakamasamang tao. Pero siya rin ang taong pinakanagbago para sa nanay ko. Sa huli, ang pag-ibig ay hindi pala tungkol sa perpektong simula. Ito ay tungkol sa pag-amin ng pagkakamali at pagsubok muli kahit nagasgas na ang lahat. Mga minamahal naming tagapakinig, sa isang relasyon, hindi pera o bahay ang nagpapatibay dito, kundi ang respeto, tiwala at pangunawa. Minsan, ang isang maliit na bagay tulad ng 60 pesos sa isang araw ay maaaring maging simula ng isang lamat na habang buhay mong pagsisisihan. Kung may natutunan kayo sa kwentong ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng buhay na puno ng aral at damdamin. Hanggang sa muli.